Mawalang galang lang po. Kayo, Basura. ang hilig ninyo, nabirahin kami ng birahin, pero kayo tuloy ang ligaya ng mga tumanggap ng maleta at malamang patuloy pong tumatanggap ng mali-maletang pera. Yan ang masakit na katotohanan sa bayan na ito. Oo. Maghirap ka, magdusa ka, obligado ka sa mga obligasyon mo sa gobyerno, pero itong mga taong ito ngayon, nasa sila. Ang iba, baka nasa abroad na. Ang iba, nasa yate nila. Ang iba, nasa farm nila. Ang iba mga kapatid, nandidiyan po, nanonood sa atin at nagkakapilang po, habang sinasabi, tabog ng muhong ito. Oo. Nasa utak nila. Sige, magalit kayo. Wala kayong magagawa sa amin eh. Diba? Sarap pa rin naman ang buhay namin kahit mangalngal kayo dyan. At kailanman hindi naging transparent kung magkano talaga sweldo nila. At kung magkano ang allowance o kung may allowance ba. Kasi nga, ito ang sinasabi nyo, Easter bonus. Okay? Well, anyway, mga kapatid, yan po ang buhay natin mga Pilipino. Sir Michael, salamat na marami. Monday po ang simula ba ng 50% discount? Tama po yun. Monday po until further notice po yan. Okay, sige ng po. ating gobyerno. Salamat sa panahon po, Sir Michael. Thank you po. Salamat din po. Thank you. At yan po ang sitwasyon sa MRT3. Again mga kapatid, maganda nga po ito dahil bawas po sa gastos ang mga estudyante at ang mga manggagawa. Meron ka nang alternative kasi kung wala ka din masakyan na jeepney o bus sa hirap po ng buhay ng nasa sektor na ito, meron kang tren. So we also have to siguro ngayon paghandaan na yung volume ng mga sasakay po sa ating mga tren. So bottom line, tayong lahat po mag-aambagan dito. Kahit na ho kayo na taga Hulo-Sulu, taga Batanes, mag-aambag ka kasi po ito ay pera na pag-aambag-ambagan ng lahat ng Pilipino kahit wala kang tren o hindi ka nakakasakay ng tren dito sa Metro Manila. Yan po ang realidad. Kaya nga po mga kapatid ang sinasabi, mainam din po na mabigyan ng pera, cash ayuda ang iba't ibang sektor na hindi na po nga dadaan pa sa mga gaanong kahirap, targeted kung tawagin. Pero ang problema nga natin, yung sistema. Paano? 4-piece, wala tayong problema kasi yan po in place na pinag-aralan at kasalukuyan pong gumagana. 4-piece. Yung pong AX na yan ay kanya-kanyang application. Yung fuel subsidy, nagkaroon na po yan ng mga listahan pero medyo may kaguluhan pa. Dito nga po papasok, maganda nga sana ngayon, yung National ID System natin. Yan po yan, napakagandang pagkakataon yan, napakinabangan natin kasi yung ating dapat po na matagal nang natapos na National ID System, ang sa magiging paraan to identify each and every Filipino, social class, etc. Madali kang mag-input doon. Nang sa ganun po, kapag sinabi natin sa gantong partikular na lugar, yung mga mamamayan dito, kilala na ho kaagad kung sino-sino at ano ang kanila pong social standing, ano trabaho, etc. etc. Pero hanggang ngayon, yung National ID na yan, hindi pa po tapos. Bakit? May problema din yan sa bidding. May problema din yan sa korupsyon na issue. Yung provider niyan, etc. etc. Eto na. Sorry, na-connect ko pa rin sa corruption yan nga din po nga sana. Ano po ang wag natin pong lubayan na issue. Ito pong ating problema ngayon ay maiibsan ho sana kahit pa paano may kaunting relief kung hindi po tayo nalugmok sa napakatinding kumunoy ng korupsyon. Maiuugnay mo ito sa korupsyon na ating pong dagdag problema ngayon. Kung wala itong flood control scandal, kung noon pa ho natugunan pa yung usapin po ng korupsyon, baka yung impact nito sa atin hindi ganong katindi. Halimbawa nga po mga kapatid, yung sinasabi ko, yung pamamaraan po lamang sa pamimigay po ng ayuda. Hindi ba nabahiran po ng korupsyon? Ultimo po yung ating yung pagkakaroon natin ng pambansang datos sa lahat ng mga mamamayang Pilipino hanggang dito po sa usapin po ng mga tren natin. Kaya nga sinasabi ko magkano ba ang ginastos dyan? Ilang maleta lang yan na punong-puno po ng pera. Magtrabaho ka naman. Ay, nako. Ano magagawa natin?
kasalanan ni Donald Trump lahat ito. Pero ito nga po pinag-uusapan ngayon kung ano nga Pati ba ang yung maleta? solusyon. Hindi yung sa maleta. Oo. Kung ba't din tayo nasadlak sa dusa na ito dahil nga doon sa nangyayari sa Middle East. Pero ngayon, nag-iisip sila kung ano talaga epektibong solusyon. Is it yung pagtanggal po ng excise tax at VAT o yung ang binabanggit mo kanina na targeted subsidy. Ngayon, pag nagpunta naman tayo dun sa targeted subsidy, I have to agree with you mga kapatid, yun ngang nito lang nabigayan sa tricycle drivers, nagka-problema eh. Isang araw pa lang yun. May master list, may clean list, ilang listahan ba yan? Tapos kanina, kausap din natin si Asik Irene Dumlao, may mga LGU daw na nakikiusap ng extension pa rin ang pamimigay na ang ayuda sa tricycle drivers dahil nagkakaroon din ng problema pa nga. Hindi pa ready. Oo, hindi pa handa. So, ano So, ba? targeted subsidies. Targeted subsidy. Yan, mga kapatid, walang duda. Kung maayos po ang lahat, yun talagang deserving. ang Pero sino makatanggap. na naman po mag-aambag-ambagan dyan? Middle class. Kaya nga Yeah. sinasabi, habang buhay na lang huba sa Pilipinas, lagi na lang po ang matindi ang dagok at walang relief ay ang middle class. Kasi napakinggan ko yung ilang mga kung ano-anong panayam at report, sinasabi, yung nga may kotse, mayaman. Sinasabi, ang makikinabang daw ho kapag tinanggal natin yung excise tax, tinanggal natin yung VAT, pati ho mga mayayaman, makikinabang. Can you please define mayaman? O baka mayabang? Magkaiba yun. Di ba? Mayaman, ano ba definisyon ng mayaman? Meron kang kotseng hulugan, isa. Dalawa ang kotse mong hulugan kasi obligado kayo na misis mo na mag-iba-iba ng sasakyan. O coding o gamit ni misis, gamit ni mister, dalawa kotse mong hulugan, mayaman ka na. Nakatira ka sa condominium na hinuhulugan mo, meron kang kotse sa basement ng condominium, mayaman ka na. Di ho ba? Parang ito ho yung working class, ito ho yung marami, ito po yung hostage. Kasi withholding tax. Kung professional ka, VAT, over and above the income tax. Over and above sa other taxes. Hindi ba? So ikaw at ikaw na lang lagi. Ano relief mo dito? Anong pwede sa'yo maitulong? Wala. Dusa ka kasi ang turing sa iyo, mayaman. Kasi nga, ikaw ay nandoon sa working class. And that's the reality here. Hindi po ba? Paano ka makikinabang nga sana? Kahit papaano, bawasan man lamang yung ating pong binabayarang buwis sa mga produkto. Hindi mangyayari yan kasi nga kailangan nila ng pera. So babalik ka pa rin sa maleta na issue. Di ba? Kayo, Basura. ang hilig ninyo, nabirahin kami ng birahin, pero kayo, wala na. Diba? Tuloy ang ligaya ng mga tumanggap ng maleta at malamang patuloy pong tumatanggap ng mali-maletang pera. Mawalang galang lang po. Sino-sino kaya yung mga patuloy na tumatanggap ngayon? Wala namang aamin. Paniguradong walang aamin. Diba? Yan ang masakit na katotohanan sa bayan na ito. Oo. Maghirap ka, magdusa ka, obligado ka sa mga obligasyon mo sa gobyerno, pero itong mga taong ito ngayon, nasa sila? Ang iba, baka nasa abroad na. Ang iba, nasa yate nila. Ang iba, nasa farm nila. Ang iba, mga kapatid, nandidiyan po, nanonood sa atin at nagkakapilang po. Habang sinasabi, tamod na humuhong ito. Oo. Nasa utak nila, sige, magalit kayo. Wala kayong magagawa sa amin eh. Diba? Sarap pa rin naman ang buhay namin kahit mangalngal kayo dyan. At kailanman hindi naging transparent kung magkano talaga sweldo nila. At kung magkano ang allowance o kung may allowance ba. Kasi nga, ito yung sinasabi nyo, Easter bonus. Okay? Well, anyway, mga kapatid, yan po ang buhay natin mga Pilipino. So, anong mangyayari sa atin dito? Pagkakaisa. Muli, babalikan natin. May paparating po 2028 elections. Yung po dapat dito, nagsisimula talaga yan sa tamang pagpili ng leader. Yung nga lang, pag nagkamali, mas nakararami, damay ang lahat. Serve the people. Serve the people.